Hello, your tutor online is back. Ito na naman, subject-verb agreement, another rule para sa inyo. Do sa mga mag-examine, ito ay isang refresher para sa inyo kasi nakakalimutan na, di ba? O, ito ngayon ang rule. Kapag ang subject daw ay made up of two or more nouns connected with either or neither nor, the verb ordinarily agrees with the nearer noun to the verb. O, Tagalogin natin kapag ang subject daw ay dalawa o mahigit pa sa dalawa na nouns na kinunik o pinagdugtong nitong mga conjunction na itong either or, tapos neither nor, ang verb daw mag-a-agree doon sa pinakamalapit na noun sa verb. Paano gagawin yun? Ito yun. Diba? Example, Mina nor rather or her, pagod na si ako, mali na, sisters, ayan, dalawang noun Mina at saka her sisters, ayan. Dito si arriving. Ano kaya yung missing dyan na nakapagitna sa arriving at sa sisters? Yung verb, diba? Ang gagamitin dito ay are. Kasi itong verb na ito malapit dito sa noun na plural noun sisters. Malayo sa Mina kaya hindi is. Malapit yung sisters na plural kaya are. O kaya naman kung baliktarin natin, her sisters or Mina blank arriving. O ano yung missing verb na kailangan gamitin natin dito? Yung Mina na ang malapit sa verb, kaya ang gagamitin natin ay is, kasi nag-iisa lamang si Mina. Ito yung connection, no? Kinonect yung dalawa, 1, 2, 1, 2, two nouns in the sentence as a subject connected with the word or. Okay, another example, we have either you or I blank the winner. O ano yung tamang verb na gagamitin natin na malapit sa pronoun na I? Ayan, dalawang pronoun ang subject you, our, I. Ito 1, 2. Connected with the conjunction either or. Ang gagamitin po natin yung forever. Kapag present tense, forever, na life partner ni I, ito ang am. Either you or I am the winner. Next, gamitin naman natin yung conjunction na neither, her eyes, neither yan, kaya ang gagamitin natin ay nor. Nor, her nose, blank, alluring. Ano yung verb na dapat gamitin natin na malapit dito sa nose? Ilan ang nose? Isa lang. Kaya, ang gagamitin ay singular verb na is. Malapit yan dito sa nose, no? Magkalapit. Kaya lang dito, diba dito natin sa ano. Tapos, ito yung isang noun, pangalawang noun,
a subject of the sentence connected by the conjunction neither nor. Kung baliktarin naman natin, gagawin natin na neither her nose nor her eyes. Ayan. Blank alluring. Ano yung verb na gagamitin? Siyang pinakamalapit sa eyes. Plural yung eyes, di ba? So, ang gagamitin natin ay plural verb. Are. Ito yun. No? So, first noun, second noun. Kinonect ng conjunction na neither nor. O, yan ang ibig sabihin ng rule na ito. If the subject is made up of two or more nouns, the connected by the conjunction either or, and neither nor, the verb agrees with the nearer noun to the verb. Ayan, ipinakita ko sa inyo ha, kung paano i-analyze yan. So, you can share this if you know that this can help your fellow youth or fellow examinees. Watch and follow for more videos like this, tutorial videos like this.